Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan, medyo namamaos po ulit si Ka Eric kasi sa gitna ng ulan kahapon ay sumama po tayo at nakipagkaisa sa panawagang ipagtanggol ang kalayaan at integridad ng Senado. Diyan sa harap po ng Senate building. Malapit lang po sa GSIS compound. Masama po ang panahon kahapon. Ulan, tigil. Kaya masakit po ang katawan ni Ka Eric at manas po ang aking boses na mamaos. Pero sige lang po at ito po ay bahagi ng ating pagsasakripisyo. Dahil patuloy po ang pagkamulat at ang pagkagising ng ating mga kababayan na makilahok, makibahagi sa panawagan na dapat magsalita po tayo, manindigan tayo at manawagan laban sa nagaganap na pang-aabuso sa kapangyarihan, lantaran at garapalan na paggamit ng batas at mga institusyon ng gobyerno para lamang po mapigilan ang pagsulong ng muling pagbubukas ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kahapon na-aresto po o mas appropriate na sabihin na nag-surrender na po si Senator Jinggoy Estrada sa pangalawang pag-release ng kanyang warrant of arrest mula po sa Sandigan Bayan sa kaso po na plunder. Pansamantala po siyang makukulong, non-bailable po ito mga kababayan, dyan sa may Quezon City District Jail sa Payatas hanggat hindi pa po naapurbahan ang kanilang motion to apply for bail on the ground na mahina naman ang kaso at hindi sapat ang ebidensya. Well, nakita natin dito kung gaano ka-abusado itong barkadahan nila Marcos at nila Romualdez at ni Boying Rimulya. Samantalang in-announce na ni Boying Rimulya nung nakaraang huling linggo sa buwan ng Abril na makakasuhan na di umano si Martin Romualdez ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Pero nang pumalag si Martin Romualdez at sinabi niya na hindi ko papayagan na ako ay gagawing scapegoat at magsasalita ako at marami akong sasabihin. Aba, umurong ang bayag ni Boying Rimulya at ni Marcos. Hindi tinuloy ang kaso at ngayon libreng-libre si Martin Romualdez na itinuturo po ng mga testigo at pati ng mga naunang ipinahayag kagaya nila Ginoong Saldico, yung 18 former soldiers at marami pang mga nagtestify like ang Diskaya couple na mga kontraktor na pinagkukuhanan ng mga patong at cash advances ng grupo nila Romualdez at nila Marcos. Pero nang magsalita po si Jinggoy Estrada na hindi siya aalis sa hanay ng new majority, which is now the opposition group in the Senate, laban kay Marcos, wala pa pong halos 5 araw matapos isampa ang kaso na plunder and graft and corruption against Senator Jinggoy Estrada nitong asong ulol ni Marcos, no? Parang asong ulol na nangangagat ng lahat ng mga konektado sa Duterte government o sa Duterte political camp. We're talking about Boying Rimulya, hindi lang tuta, kundi parang asong ulol na nangangagat at sampa ng mga kaso doon sa mga kalaban sa politika ni Marcos at sa mga personalidad na ayaw tumiklop o magpasakop kay Marcos at kina Romualdez. Wala pang 5 araw na isinampa ang kaso. Hindi man lang nabigyan ng kanyang karapatan to due process
para mag-reply o i-challenge ang impormasyon na si Jinggoy Estrada ay indicted na sa ombudsman, idinirekta po nila Remulla sa Sandigan Bayan at inilagay po sa rush, no, minadali at talagang super bilis kaysa kidlat, no. Talo pa po ang bilis ng kidlat sa tanghaling tapat. Lumabas ang dalawang warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Yung isa bailable po noong, I think, lumabas Friday in the afternoon. Yeah, Friday in the afternoon or Sabado. Hindi ko alam kung bukas noon, baka Friday in the afternoon na nagpiyansa si Senator Jinggoy Estrada. At pagka-Lunes mismo, kahapon, ay isinampa din or isinerbe ang warrant of arrest sa loob ng Senado. At si John Vic Remulla pa ang nagbibida-bidahan, hindi naman siya pulis. Bagamat DILG secretary siya, kaya namang gawin po yon ng National Police ang pagserbe ng warrant of arrest. Hindi naman po warrant officer ng Sandigan Bayan itong kapatid ni Boying Remulla na si DILG Secretary John Vic Remulla, pero nagbida-bidahan doon sa Senado. Para hindi na po magkagulo at magkonflikto, kusang loob po na sumama si Senator Jinggoy Estrada dito sa grupo nila John Vic Remulla at ng Philippine National Police. Bagamat nagrehistro po ng makatarungan na pagprotesta si Senator Alan Peter Cayetano being the Senate President, at sinasabi niya, pwede bang gawin nyo yan paglabas niya sa Senado, paglabas niya sa building, at doon nyo siya arestuhin. Bigyan nyo naman ng konting respeto, konting paggalang. Ang Senado bilang isang malaya at hiwalay na institusyon sa executive. Aba, hindi po pumayag si John Vic Remulla at sinisinyasan pa niya ang mga pulis na arestuhin na si Senator Jinggoy Estrada. At sinabi niya, hindi na namin papayagan na mangyari muli ang nangyari kay Senator Bato de la Rosa na nakatakas under Senate custody. Excuse me, John Vic Remulla, wala pong valid warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa sa anumang local court in the Philippines. Questionably po at under resolution and deliberation pa sa Supreme Court ang sinasabi ninyong arrest order. So anytime, pwede po talagang umalis si Senator Bato de la Rosa mula sa Senate custody sapagkat siya po ay hindi fugitive. Wala siyang kinakaharap na anumang kaso sa alinmang korte sa Pilipinas at walang anumang valid na warrant of arrest na pwede siyang arestuhin mula sa otoridad ng hukuman sa Pilipinas. Yan po ang kaibahan sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Hindi po siya humihingi ng Senate Protective Custody. Ang hinihingi lang po ni Senator Alan Peter Cayetano, being the leader and the Senate President ng Senado, ay igalang ang institusyon ng Senado. Pwede nyo namang arestuhin o kusang sumama si Senator Jinggoy Estrada doon sa labas ng gate ng Senado. Gaano ba naman yung ganong pagbibigyan ng respeto ang hinihingi po ng mga senador na matitino ang kanilang posisyon at pag-iisip? Kagaya ng ginawa na pagtatanggol ni Senator Alan Peter Cayetano sa dangal, sa dignidad, sa integridad at kalayaan ng Senado. Hindi po pinagbigyan ang naturang kahilingan. Bakit? Sapagkat malinaw naman po ang objective kung bakit kukuhanin si Senator Jinggoy Estrada at hindi na dapat tumagal pa, sapagkat gustong-gusto ni Marcos at ni Romualdez at ng magkakapatid na Remulla na masabotahe ang superiority in numbers
ng mga nasa new majority. Kasi kahit wala po si Senator Bato de la Rosa, ang new majority right now has 12 members of the Senate. At kapag ang quorum ay 13, at kapag nag-division of the House, ang 12 ay pwedeng maging majority in the plenary voting. Pwedeng may tutulak po ang amendment to the rules at mapoprotektahan ang pagpapatuloy ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon na siyang ikinatatakot nila Marcos, nila Romualdez, nitong magkakapatid na mga Rimulya at ng mga kaalyado nilang unsihan senators. Dahil po may mga namaleta, may mga tumanggap at nakinabang sa mga pinagnakawan, pinagdurubuhan na mga flood control ghost projects na yon, at yan po ay mabubunyag sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dyan, ay atat na atat si Marcos at sila Romualdez, sila Rimulya, na gamitin po ang kapangyarihan ng gobyerno. Lamang mapilit na mapaluhod, mapatiklop, at umatras, at wag nang lumaban pa ang mga senador na miyembro ng majority block sa Senado. Kahit pa na 12 na lang sila ang natitira, ay hindi po umatras ang mga senador na ito. So ang natatakot at naduduwag ay ito pong grupo nila Tito Soto, nila Ping Lacson, ng magkakapatid na Tulfo, nila Pangilinan, nila Virus, sapagkat sila po ay posibleng mabubunyag dito sa pagtestify ng 18 former soldiers na nakatalaga bilang security personnel ni Congressman Saldico sakaling magsisimula na muli ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Kaya walang ibang layunin po itong panggigipit, itong pananakot, itong panunuhol by way of bargaining na kung umatras lang sana si Senator Jinggoy Estrada at hindi na siya sumama sa new majority at instead ay mag-join siya sa grupo ng unsihan senators that can make them 12 against 11, ay kakansilahin ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada. Lumalabas po dito na umabot pa pati sa pangingialam di umano ayon sa mga revelations na lumalabas ngayon sa ilang social media. Itinuturo ang pangingialam, panghihimasok ni Lisa Araneta Marcos, na asawa ni Bongbong Marcos Jr., na siyang huling tumawag at sinubukan na takot-takutin si Senator Jinggoy Estrada na lumipat ka na kasi para wala na yang kaso mo. Yan po ay forma ng panunuhol at the same time forma ng pananakot. Dahil ginagawang leverage o bargaining ang gawa-gawang kaso na niluluto nila Boying Rimulya sa ombudsman lamang mapatiklop, maperwisyo at lubusang mapatahimik o mapaatras ang iilang mga senador na nasa majority group. Yan po ang ibinunyag kahapon ni Senator Jinggoy Estrada. Sabi niya walang tigil po ang pananakot, pangungumbinsi, mga pambabraso na ginagawa mula po sa grupo nila Marcos at nila Romualdez lamang maitulak si Jinggoy Estrada na tumawid papunta sa grupo ng mga unsihan senators. Pero hindi po niya ginawa. Sabi niya, I will suffer and face the consequences ng aking paninindigan na hindi ko ibinibenta ang aking sarili, ang aking prinsipyo na ako ay makikibahagi at makikiisa sa majority block upang ipagtanggol ang kalayaan at integridad ng Senado. Saludo sa katapangan at katatagan ng loob ni Senator Jinggoy Estrada
sa partikular na isyu na ito. Malinaw po mga kababayan, it's all about the Blue Ribbon Committee. Natakot sila Marcos, sila Romualdez, at ang mga alipores nila, including ang mga onsihan senators nila, sapagkat sasambulat po ang mga katotohanan sa pagbubunyag sakaling ang mga testimonya ng ating mga testigo at ng mga nasasangkot doon po sa sinasabing anomalya at iskandalo ng pinakamalaking pandurobo at pangungulimbat sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects na flood control na ito, ay madadamay po ang maraming mga nakaupong senador, and most likely po dedirekta po ang dugtong, mga kababayan, ng tinatawag na criminal trails o yung linya ng kung saan ay matitrace na ang mga mastermind. The objective of using the ombudsman upang gumawa ng katarantaduhan at kabulastugan na uri ng mga hakbang ng kasong panggigipit at pangharas, itong tuta ni Marcos na si Boying Rimulya gamit ang poder sa ombudsman. Walang ibang layunin yan kundi gamitin ang poder at kapangyarihan ng gobyerno, ng Estado at mga instrumento nito upang ang Senado na isa na lamang sa mga natitira na pumapalag sa katarantaduhan, kaabusuhan at pangungurakot ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez ay mapapasunod at makokontrol nila Marcos. At hindi ito magiging adversarial Senate. Kaya naman may panawagan po si Senate President Alan Peter Cayetano sa bawat kapwa senador niya, including sa unsihan minority group na mga senador, kung hahayaan ba nila ang ganitong uri ng kagarapalan na paglapastangan at mga pambabalasubas na ginagawa po ng gobyerno ni Marcos gamit ang ombudsman upang paluhurin at gawing sunod-sunuran ang Senado. Para kanino kayo naging senador? Para kanino kayo naging mga tagapagtaguyod sana ng kabutihan ng mga mamamayan, subalit pinili ninyo na maging sunod-sunuran at magiging kasabwat pa ng abusadong gobyerno ni Marcos, kung saan walang respeto, walang kunting paggalang sa pagiging malaya ng Senado at pagiging instrumento ito ng ating demokrasya sa tinatawag na checks and balance, upang hindi po magkaroon ng mga pang-aabuso at hindi maging abusado ang gobyerno. Ang Senado po ay iyan po ang purpose, mga kababayan, na magkaroon ng accountability check, magkaroon po ng pagbabantay sa kung paano ang pagpapatupad ng gobyerno ng programa at mga pundo nito, bilang ang Senado ay isa sa check and balance sa ating sistema ng demokrasya. Ganon din po, mga kababayan, sa Korte Suprema. Kung mapapansin ninyo, tinakot-takot din nila si Senior Associate Justice Marvic Leonen tungkol sa Saliin. Talagang hindi pa tayo nakakita ng isang ombudsman na ganito kagarapal at kakapalang apog sa ginagawa ni Boying Rimulya. Alam natin po na ito ay isang bahagi ng sistematiko at organisadong political demolition job, and which the Ombudsman as a constitutional office bilang tagapagbantay ng bayan, tagapagbantay ng kaban ng pamahalaan, tagapagbantay laban sa mga abuso sa kapangyarihan, hindi dapat ito nasasangkot sa ganitong uri ng kabulastugan. Subalit walang kahihiyan, garapalan po na ito ay ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya. Nakalimutan niya may hangganan ito. Nakalimutan nila Marcos, ang taong bayan ay hindi forever tahimik. Hindi po forever na ang mamamayan ay takot at nag-aalangan gumawa
ng decisibong hakbang upang mapigilan ang ganitong uri ng pagtapak sa demokrasya at mga demokratikong institusyon ng ating bayan. Darating po talaga ang panahon na yan at pagkakataon at nararamdaman ko, nakikita natin yan, pagod na po ang taong bayan. Sa ganitong uri ng maruming laro ng politika nila Marcos at Romualdez, kung saan nagiging instrumento pa ang mga institusyon ng gobyerno at nagiging armas ang batas laban sa demokrasya at laban sa katotohanan. Nagbabantay at nagmamatyag ang mamamayan. There is an ongoing vigil every 4 o'clock. Nagtitipon-tipon po ang ating mga kababayan dyan sa labas ng Senate Building. Ito po ay malapit lang sa GSIS compound and ito ay bahagi ng Diosdado Macapagal Boulevard at sana po makapunta tayo doon, mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig kay Ka Eric. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!